Kumikita ba ang Facebook Meta Reels mo? Kapag yes, well, ang swerte mo. Kasi ako din naibalik yung monetization ng ads on Reels ko. Kaya paano nga ba siya naibalik? So, para sa akin, hindi ko rin alam. Basta ang ginawa ko, sinunod ko yung mga community guidelines. Nagpapasalamat talaga ako kasi kumikita na ako dito sa ads on Reels. Sobrang naghihinayang ako dati kasi zero talaga siya for the past 2 years. Ito lang yung hindi na monetized sa Facebook page ko. Pero ngayon, naibalik na ulit. Itong approximate earnings ko, kahit na sabihin yung $8.47 yan, pero still, malaking tulong pa rin ito. And kapag ipapalit mo sa Philippine currency, syempre, no, mas malaki yung palitan yan. And kung makikita nyo dito, monetization status, earning. So, ayan. And then, makikita nyo dito, meron akong mga 5 na tools na nag-earn dito sa Facebook page ko, no? Pero, shortcut ko na lang, ang pinakabonggang kumikita lang talaga is yung in-stream ads. Dito yung bongga. And then, patingi-tingi lang dito sa bonuses, yung pictures, and then sa stars. Yung iba kasi, mahilig sila mag-post ng pictures, kaya malaki yung kita nila. Ako, hindi ako masyadong nagpo-post ng pictures. Pero dito ako naghihinayang kasi zero talaga siya dati. As in, for the past 2 years, zero talaga siya. Pero ngayon, babalikan natin itong ads on Reels, and ito na siya. Ayan. Disclaimer lang ha, kasi I am only sharing my own personal experience. And etong experience ko, maaaring applicable din sa iba, pero pwedeng hindi siya applicable din sa mga ibang tao. So, there is no guarantee. Kasi nga, I'm only sharing my own personal experience. So, magkakaiba-iba tayo and it is a case-to-case basis. Isang tip, paano ko naibalik yung monetization sa ads on Reels ko ay yung pagmamonitor ko ng mga bagong uploaded videos ko to make sure na hindi siya yellow. Dapat green siya doon sa naka-indicate sa monetization para maiwasan yung reused content violation. So, ganito yung ginawa ko. So, this is a case-to-case basis. Sinishare ko yung aking experience, pero magkakaiba talaga tayo ng experience and situation. Para sa akin, dito ko minomonitor yung mga newly uploaded videos ko kapag ayan, green or yellow or red. Kapag green siya, monetized siya at walang nakitaan na issues. So, ibig sabihin, dyan lang siya and hindi ko siya i-delete. Kapag ito, yung color green na yan is yellow, ibig sabihin, yung content na in-upload mo is pwedeng kiniklaim ng iba. So, ibig sabihin, kailangan mong i-delete yung video and i-delete mo yung clip, i-edit mo, tapos alisin mo yung clip na kung saan sa tingin mo ay parang na-detect na copyrighted siya. So, i-re-upload mo ulit and then tignan mo dito kung mag-yellow siya. Kapag mag-yellow siya ulit, huwag mo nang i-upload. Pero kapag green na siya, so it means safe na yung video mo. Yan yung isa sa mga ginawa ko to make sure na talagang hindi ako magkakaroon ng violation sa aking mga uploaded videos. Ang second tip ko naman is yung chine-check yung inbox or yung alerts sa page nyo. Para makita nyo kapag may mga videos na nagkaroon ng copyright issues, violation, mga problema, mga ganyan. So, ganito yung ginawa ko. Ang susunod naman natin gagawin is yung update. I-check natin yung mga updates lagi. Kasi meron dito nagkakaroon ng violation kasi hindi nila chine-check at sinasolve agad yung problema nila sa page. Katulad nito. So, punta kayo sa help and support and then dito sa support inbox. So, i-check nyo yan. Kapag merong alerts dyan, kailangan yung i-resolve. So, for example, i-click natin yung alerts. Ganito. Your video, ganyan. Siguro yung dito is yung music na ginamit ko kasi may nag-claim. So, ang ginawa ko dito is dinilit ko na lang tong magandang video na to. Sayang. So, pagkakamali ko, gumamit ako ng music na dati ay wala siyang copyright. Tapos biglang nag-change yung isip ng owner. Ginawa niyang copyrighted material na, kaya doon ako nagka-problema. So, dinelete ko yung video and I think yun yung isang reason kung bakit nawalan ng monetization yung ads on Reels ko. So, lagi yung i-check yung help and support, yung alert status. Another tip,
Especially sa mga katulad kong gumagawa ng mga reaction videos, katulad nito. Kung makikita nyo, yung video, tinapalan ko ng aking face. So, katulad niyan. So, ino-overlay ko yung mga ginagawan ko ng reaction videos. Ibig sabihin, dapat i-edit mo rin kung ano yung mga videos na nire-react mo. And mag-add ka ng additional information. Hindi yung pinapanood mo lang yung video, tapos nagpa-play yung video. Pwede ka kasing makopyright dyan. So, importante na maglagay ka ng additional inputs, ng text, ng ganitong face na nagsasalita. You're interpreting the video para hindi talaga siya at risk na ma-reused content yung mga videos mo. So, yun yung tip ko kapag gumagawa ka ng reaction videos. Pero unfortunately, for invitation only, ayan, kung nakikita nyo, yung ads on Reels, tsaka yung bonuses. Yung pwede lang na-applyan mo is yung in-stream ads. So, nakikita nyo dyan. Kung merong link kung saan mo ilalagay, i-google nyo na lang kasi lalabas nila naman yung link kung saan mo pwedeng i-apply yung profile mo for ads on Reels. Yun nga lang, medyo matagal yung response nila. Kaya, patience is virtue. Unfortunately, sa mga profiles na magsisimula pa lang na gumawa ng Reels, hindi na siya accessible kasi for invitation lang siya. Dito sa professional dashboard, kung titignan natin dito sa monetization, makikita natin na yung stars meron lang ako. Pero hindi ako eligible dito sa profile ko na mag-create ng Reels, bonuses, pero pwede pa rin akong mag-in-stream ads. Yun nga lang kasi ayokong gawin yung personal profile ko sa pag-vlog. Kasi syempre personal space ko yung personal profile ko. Kaya dun lang ako sa page. Pero dito, invitation only. Ayan, invitation only. Bonuses, invitation only. So, yes. Hindi siya applicable sa lahat. Applicable lang sa mga existing na nagre-reels na o kaya existing na nag-bonus na yung mga ganyan. Sigurado ako, meron at merong magtatanong regarding sa ads on Reels kung paano mag-a-apply, paano maibabalik. Pero sorry, hindi ko siya masasagot lahat. It's because this is a case-to-case basis. And shinare ko lang yung ginawa ko, paano ko naibalik sa pagmo-monetize yung aking ads on Reels after 2 years. Imagine 2 years, wala akong ads on Reels, wala akong kinikita sa ads on Reels. Pero nag-upload pa rin ako ng Reels kahit na hindi nag-generate ng income. O, di ba? Parang charity works yung ginagawa ko. So, I hope na nakatulong yung aking tips, especially sa mga gusto pa rin maghangad na kumita using Facebook Reels. So, good luck guys. Ulitin nyo na lang itong video na to. Ulit-ulitin nyo hanggang sa mag-gets nyo. So, that's it guys. Pare-pareho din tayo. Ganyan din yung ginagawa ko. Inuulit-ulit ko din yung video hanggang sa mag-gets ko yung points niya. Pwede din kayo mag-search sa ibang videos. I-type nyo lang yung keywords. Then, marami ding tutorials. Marami ding mga content creators ang nagsishare ng kanilang experiences like me. Okay, so thank you and have a nice day.